Hindi lang naman akong may misyon na hulihin ng mga miyembro ng BAS at hanggang ngayon ay wala pang nakakahuli kahit isa man sa amin. Ngunit ako lamang ang kanyang sinesermonan ng ganito. Aminado ako na talagang magagaling at madudulas sa mga BAS member, kaya hindi namin sila mahuli-huli. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang pinakakilabot sa kanila, na si Silent Assassin. Sir, aminado akong madulas talagang Silent Assassin na yan. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahuhuli, patay man o buhay. Seryoso ang mukha na sagot ko sa aking superior. Huwag puro lamang salita, Haret. Gawin mo! Mariing sabi niya sa akin bago lumabas sa opisina ko at pabalibag na isinarado ang pintuan. Nagngingit-ngit ang kalooban ko kay Silent Assassin dahil sa kanya ilang beses na akong napahiya. Humanda siya sa akin pag nahuli ko siya. Babawiin kong kahihiyang naranasan ko nang dahil sa kanya. It was my brother's birthday today, kaya nagpa siya akong magpunta sa sementeryo para ipagtirik siya ng kandila at para batiin ang happy birthday. Bago ako dumiretso sa sementeryo ay dumaan muna ako sa isang maliit na stall na nagbebenta ng pansit palabok at bumili para ialay sa kapatid ko. At syempre ang paborito niyang mango cheesecake. Favorite niya kasi ang pansit palabok at mango cheesecake. Kaya tuwing birthday niya hindi ko siya nakakalimutang padalhan ng kanyang paboritong pagkain. Lahat sila ay dinadalhan ko ng mga paborito nilang pagkain kapag sasapit ang kanilang birthday. Kinakantahan ko sila ng maikling happy birthday song bago ko hinipan ng kandila. Hindi ko napigilan ng mapaiyak pagkatapos kong hipan ng kandila. Kung buhay lang sana sila, ay masaya sana naming ipagdiriwang ang bawat kaarawan ng isa't isa. Hindi sana parang dinudurog ang aking puso sa tuwing sasapit ang mahahalagang okasyon na dapat ay sama-sama kami. Ngunit unfair ang mundo. Kung sino pa ang mababait na tao ay siya pa nilang inuunang kinuha. Bakit hindi na lang ang mga masasamang tao ang kinukuha ng nasa itaas para mas makabawas sa human pollution sa mundo? Bakit ang pamilya ko pa na walang ginawang malaking kasalanan at tahimik lamang na naninirahan? Sa mga pagkakataong ganito'y lalong tumitindi ang galit ko sa mga taong pumatay sa pamilya ko. At kahit gaano pa kalakas o kaimpluwensya ang makakalaban ko, ay hindi iyon makakahadlang para itigil kong paghahanap ng hustisya para sa pamilya kong walang awang pinatay ng mga BIS assassin. Mahigit 1 oras akong namalagi sa tabi ng puntod ng aking mga mahal sa buhay bago ako nagpasyang umalis at umuwi sa bahay ko. Hinayaan ko na lamang ang mga pagkain sa tabi ng kanilang libingan. Dahil alam ko na maya-maya ay kukuhanin ng mga pagkaing binili ko ng mga batang namamalimos sa kalye. Malapit lang kasi ang sementeryo sa kalsada, kung saan maraming nagbebenta ng kung ano-anong anik-anik at mga pagkain din. May mga bata na namamalimos sa mga taong bumibili. At madalas ang mga batang yun pumapasok sa sementeryo para manguha ng mga pagkaing dinadala ng mga kamag-anak ng namatay. Yung iba ay nagagalit na kinukuha ng mga batang kalye ang mga pagkaing binibili nila para sa kanilang namayapang kamag-anakan. Ngunit ako'y hindi. Hinahayaan ko lamang ang mga batang kalye na kunin ang mga pinamili kong pagkain para sa pamilya ko dahil alam ko namang masasayang lamang ito. Mas mabuting makain ng mga batang kalye na naghahanap ng kahit ano na maipanlalaman ng kanilang tiyan. Kahit nagaling pa sa sementeryo yung pagkain na yun. Basta ang mahalagay mapawi ang gutom na kanilang nararamdaman. Palabas na ako sa gate ng sementeryo ay may nakita akong isang batang lalaki na sa tingin ko'y 7 taong gulang pa lamang ang biglang nadapa ilang metro ang layo sa unahan ko. Agad akong napatakbo palapit sa kanya para tulungan siya. Kid, are you okay? Nag-aalalang tanong ko sa batang umiiyak. Hindi siya sumagot sa tanong ko at nanatiling umiiyak lamang. Kaya binuhat ko siya para iupo sa sementong upuan na malapit sa gate para gamutin ang kanyang gasgas sa mga tuhod. Dito ka lang at kukuha lang naudlot ang aking sasabihin ng maramdaman kong pagtusok ng isang maliit ngunit matulis na bagay sa likuran ng aking leeg. Maya-maya lamang ay naramdaman kong tila panghihina ng aking katawan. Nalalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa bata na tumayo sa pagkakaupo at lumayo sa akin habang hawak sa kamay ang isang manipis na karayon na malamang siyang ginamit niya sa pagtusok sa aking leeg. Sorry po ate. Sabi kasi ng lalaking yun ay papatayin niya kami ng mga kapatid ko kapag di ko sinunod ang ipinag-uutos niya. Paumanhin niya sa akin, sabay turo sa taong nasa likuran ko. Ngunit hindi ko namang magawang lingunin dahil pakiramdam ko'y na-paralyze ang buo kong katawan. Binigyan niya ako ng pera tapos pinagpanggap na nadapa sa harapan mo
para lapitan mo ko at tulungan. Kapag tinulungan mo ko ay iturok ko raw ito sa leeg mo. Tapos hindi na raw niya kami papatayin. Dugtong pa ng bata, pagkatapos ay bigla na lamang itong tumakbo palabas sa gate ng sementeryo. Kainis, I'm careless. I lowered my guard to that kid. Hindi ko naman kasi ine-expect na gagamitin ng kung sino man ng isang bata para mahulog ako sa kanilang bitag. Kung malalaman lamang ng mga kasamahan ko sa BIS na natalo ako ng isang bata, ay tsak na pagtatawanan nila ako, lalong-lalo na ni Manolo. Next time ay hindi ko nahahayaan na mangyari sa akin ang bagay na ito. Lesson learned, na kahit bata ay dapat akong mag-ingat at hindi maging kampante dahil kahit isang bata ay maaari nang gamitin ngayon sa kasamaan. Nahuli ka rin namin, Shiva Craft. Tsak na matutuwa sa amin ngayon ang boss namin. Nakangising kausap sa akin ng isa sa 3 lalaking lumapit sa akin. Sino kayo? Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Matapang na tanong ko sa kanila at walang mababanaagan kahit na konting takot sa aking muka. Hinawakan ng lalaking kumausap sa akin ng baba ko at itinaas. Katulad mo ang gusto namin, matapang. Pero tingnan lang natin kung hindi malusaw ang katapangan mo kapag hinihiwa na ng kutsilyo ang tiyan mo. Nakangising sabi niya sa akin. Mamaya mo na siya kausapin, Amon. Kailangan maisakay na natin siya sa loob ng van bago pa may makakita sa atin. Kausap naman ang kasamahan ng lalaking tinawag na Amon. Itinayo ako ni Amon at bigla na lang pinasan sa kanyang balikat na para bang isa akong sako ng bigas. Hindi ako makapalag dahil paralisadong buo kong katawan pagkatapos kong makaramdam kanina ng panghihina. Tila nahuhulaan ko na kung kaninong mga tauhan ng 3 lalaking ito. Kung ang pagbabasihan ko ay ang sinabi sa akin ni Amon kanina, nahihiwain ang tiyan ko. Mga tauhan sila ni Roberto Soriano. Kung ganoon ay hindi pala ang anak nitong tunay na boss ng mga nagbebenta ng human organs, kundi ang ama mismo ni Rexor. Naisahan nito ang BIS dahil ang anak nitong pinatrabaho sa amin nitom ng BIS. Sa gilid ng exit ng sementeryo kami dumaan dahil kung sa mismong entrance kami dadaan ay makikita ng mga tao na pasan ako ni Amon. Sinubukan kong sumigaw para kahit paano ay may makarinig sa boses ko. Ngunit bigla na lamang pinukpok ng pangatlong lalaking kasamahan nila Amon ang aking batok kaya bigla akong nawalan ng malay. Nagising ako na nakahiga sa isang higaan na parang hospital bed. Nakakadena ang aking magkahiwalay na mga paa at pati na rin ang aking mga kamay. Hindi na nangihina ang aking pakiramdam. Ngunit hindi pa rin ako makagalaw masyado dahil sa mga kadenang nakatali sa aking mga kamay at paa. Inilibot ko ang aking paningin sa lugar na kinaroroonan ko para makita ko kung anong klaseng lugar ang kinaroroonan ko. Ang hula ko'y nasa loob ako ng isang laboratory. Kainis! Nasa loob yata ako ng laboratory kung saan parang baboy na kinakatay ng mga tauhan ni Mr. Soriano ang kanyang mga nagiging biktima. Napatingin ako sa pintuan nang bigla iyong bumukas at pumasok sa loob ang 3 tao. Kasama na si Roberto Soriano na malapad ang ngisi sa mukha habang naglalakad palapit sa akin. Gising ka na pala, Shiva. Sana ay hindi ka na lang nagising para hindi mo na maramdaman ang sakit ng paghiwa sa laman mo. Kausap niya sa akin. Hayop ka, Soriano. Isa kang masamang tao. Pakawalan mo ako rito. Galit na sigaw ko sa kanya. Sa oras na makaligtas ako'y paglalaroan ko ang hayop na Soriano na to. Tuturukan ko siya ng 10 karayom sa mukha niya bago ko siya patayin. Yan ay kung makakaligtas ako ngayon. Ngunit imposibleng makaligtas ako ngayon. Walang nakakaalam na nakidnap ako. At maging si Harit ay hindi rin alam ang sitwasyon ko ngayon. Kaya baka ito nang huling araw ko rito sa mundo. Biglang may munting kudlit sa dibdib ko sa isiping hindi ko na makikita si Harit. At siguradong masasaktan din siya ng labis kapag nabalitaan niyang patay na ako. Don't worry, Shiva. Pakakawalan din kita. Pero kapag patay ka na at wala ka ng mga organs sa katawan mo. Nakangising sagot sa akin ni Roberto. Magkaibang itsura nito ngayon kaysa noong gabi ng kaarawan nito. Mukha itong mabait at kagalang-galang noong birthday nito. At hindi talaga mapagkakamalan ng sino man na ito palang pinuno ng illegal human organ trafficking sa bansa. Ngayon naman ay mukha itong demonyo at walang bahid ng kabutihan ng itsura nito. Hayop ka, Soriano! Kapag makawala ako rito, papatahin kita! Galit na sigaw ko habang nagpupumilit na makakawala sa pagkakakadena sa akin. Ngunit nasasaktan lamang ako sa ginagawa kong pagpupumilit, kaya kusa na rin akong huminto. Nagsasayang lamang ako ng aking lakas,
Dahil kahit anong gawin ko, hindi ako makakawala sa kinahihigaan ko. Pero anong gagawin ko? Hihintayin ko na lang ba na hiwain ng mga tauhang doktor ni Soriano ang aking tiyan? Kainis, hindi matatahimik ang aking kaluluwa kapag namatay ako sa ganitong paraan. At isinusumpa ko na babalikan ko sila kahit na maging isa na lamang akong multo. Huwag mo kong sisihin kung bakit ka bumagsak sa mga kamay ko, Shiva. Sisihin mo ang sarili mo. Kung hindi ka nagpunta sa birthday party ko, hindi kita makikilala. Hindi ko mapapansin na healthy ang katawan mo at bagay na bagay para sa aking love. Nakangising sabi niya sa akin. Pero hahayaan muna kitang magtagal pa ang buhay ng mga ilang oras dahil hindi ikaw ang una kong pagtatanggalan ng mga laman loob, kundi yung 3 babaeng na unang ipinasok sa'yo. Dugtong pa niya habang nakangisi. Hindi ko alam na may mga kasama pala ako sa loob ng laboratory. Baka nasa bandang itaas ko sila nakahiga, kaya hindi ko sila nakita nang inilibot ko ang aking mga paningin. Tamang-tama naman na nagising ang 3 babae na tinutukoy ni Soriano na uunahing patatanggalan ng organs. Nagtitili ang 3 babae, kaya biglang umingay sa loob ng lab. Ngunit katulad ko'y hanggang sigaw na lamang ang kayang gawin ng 3 babae. Uumpisahan na ba namin ang operasyon, sir? Tanong ng babaeng doktor na kasama ni Soriano. 2 sa doktor ay lalaki at isa naman ay babae. Yes, please. Nakangiting sagot ni Mr. Soriano sa babaeng doktor. Naglakad ang 3 doktor papunta sa mga gamit nila sa operasyon at nagsuot ng gloves sa kanilang mga kamay bago lumapit sa unang magiging biktima nila. Mga hayop kayo! Hindi ba kayo naaawa sa mga taong pinapatay nyo? Mga doktor pa naman kayo! Dapat kayong nagliligtas ng buhay ng mga tao. Pero anong ginagawa nyo? Sa halip na magligtas ng mga tao ay kayo pang pumapatay sa mga inosenteng tao. Malakas kong sigaw sa 3 doktor, ngunit hindi nila pinansin ang aking mga sinabi. Siguro ang nasa isip nila ay kayamanan o gintong nasa loob ng katawan ng mga taong nabibiktima nila. Kaya kinukuha nila ang mga organs. Magiging kayamanan naman kasi ito kapag naibenta sa mga desperadong tao na naghahanap ng organ donor para lamang mailigtas ang kanilang taong minamahal. Huwag kang maingay, Shiva. Huwag kang mainip. Pagkat darating ka rin sa heaven mamaya pagkatapos nila. As of now, just savor your last hour in this world. Nakangising kausap sa akin ni Soriano. Kung nakakasunog lang sana ang masamang tingin ay kanina pa sana ito nagliyab sa sobrang sama ng tingin ko sa kanya. Nakangising iniwan niya ako para lumapit sa mga doktor na nag-uumpisa na sa kanilang karumal-dumal at hindi makataong trabaho. Huwag po! Maawa kayo sa akin. Ayoko pang mamatay. Naririnig kong pakiusap ng babaeng biktima habang umiiyak at nanginginig ang tinig. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi mo naman mararamdaman ang sakit dahil ang mararamdaman mo ay heaven. Narinig kong sagot naman ni Soriano sa pagmamakaawa ng babae. Oo nga, pakiramdam ko'y nasa heaven ako. Tila lutang ang isip na sagot ng babae. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang sagot niya. Ngunit hula ko'y tinurukan ito ng drugs para hindi makaramdam ng sakit. Sa halip ay parang nasa langit ang pakiramdam. Wala itong kaalam-alam na kapalit ng langit nitong pakiramdam ay ang pagkawala ng mga organs nito sa loob ng katawan. Hinihiwa na nilang tiyan mo at tinatanggal ang mga laman loob. Ay langit pa rin ang pakiramdam mo? Malakas na sigaw ng isang babae na malamang ay katabi lamang ng inooperahan. Kaya nakikita nitong ginagawa ng mga doktor. Habang ang isang babae naman ay hilakbit na nagsisisigaw. Hindi ko naman mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Walang pag-asa na makaligtas ako sa kamay ng mga hayop na ito. Hindi ko na makikita pang muli si Haret. Ngayon tuloy ako nagsisisi kung bakit hindi ko tinugon ang pag-ibig ni Haret sa akin. Gayong nararamdaman ko naman na may pagtingin na rin ako sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na ako makakaligtas at dito na ako mamamatay. Ngunit hindi ko na rin masasabi pa sa kanyang tunay kong saloobin. Sa wakas may bagong batch na naman tayo ng mga organs na i-deliver sa ating mga customer. Narinig kong masayang boses na sabi ni Mr. Soriano sa 3 doktor na matagumpay na nakuha ang mga mahahalagang organs sa loob ng katawan ng 3 biktima nila. At ako ang magiging pang-4 nilang biktima sa araw na ito. Hindi ko matanggap na sa ganitong klaseng paraan lamang ako mamamatay. Ngunit paano ko naman sila mapipigilan? It's your turn, Shiva. Kausap niya sa akin nang lumapit siya sa aking tabi. Hayop ka, Soriano. Kahit patay na ako ay paghihigantihan pa rin kita.
Nagtatagis ang mga ngipin na sabi ko sa kanya, ngunit tinawanan lamang niya ako. I don't believe in vengeful ghosts, Shiva. Dahil kung totoo yan ay marami na sanang nakipaghiganti sa akin ng mga taong namatay dito sa loob ng aking laboratory. But until now, wala namang naghihiganti sa akin. Sagot nito na nagkibit lamang ng mga balikat. Sir, ready na kami to operate this one. Sabi ng babaeng doktor nang lumapit kay Mr. Soriano habang nakaturo sa akin. Kung ganoon ay isunod na ninyong operahin si Miss Craft. Nakangising sagot ni Mr. Soriano. Kumuha ito ng cellphone at may tinawagan. Kaya saglit na lumayo sa tabi ko. Ginupit naman ng babaeng doktor ang damit ko hanggang sa aking dibdib. Nakita nila ang aking mga karayom na nakatago sa aking bewa at sa aking suot na bra. Tila hindi sila nagtataka kung bakit may daladala kong bagay na ganoon sa aking katawan. Basta na lamang kinuha ng babae ang aking mga karayom at itinapon sa papunta sa labas ng bintana na nasa gilid ko. Mga devil kayo! Mga doktor pa naman kayo pero mamamatay tao kayo! Galit na sigaw ko. Gusto kong umiyak ngunit gawin ko man yun ay wala pa rin akong magagawa. Hindi pa rin sila maaawa sa akin. Hindi nga sila naawa sa 3 babaeng nauna nilang kinuhanan ng mga mahahalagang internal organs. Sa akin pa kaya maawa sila? Let's begin, sabi ng babae sa 2 kasamahang doktor. Lumapit sa akin ang isang doktor at tinurukan ako ng kung anong gamot na nakakahay ng pakiramdam. Tama nga ang babaeng narinig ko kanina nang sabihin niya na pakiramdam niya ay nasa heaven siya. Yun din kasi ang pakiramdam ko ngayon. Para akong nakalutang sa alapaap. Magaan at sobrang sarap ng feelings ko ngayon. Parang maiiyak ako sa sobrang sarap. Nang makita kong itinaas ng lalaking doktor ang matalas na cutter na siyang gagamitin sa paghiwa sa tiyan ko, ay hindi ako nakaramdam ng takot dahil mas nangingibabaw ang masarap na pakiramdam na nararamdaman ko. Dala ng gamot na itinurok sa akin at akmang hihiwain na ng doktor ang naka-expose kong katawan. Ngunit hindi pa man ito na ididikit sa balat ko ang cutter, ay bigla kaming nakarinig ng 2 magkakasunod na putok ng barel. Ano yun? Tarantang tanong ng babaeng doktor. Ang 2 putok ng barel ay nasundan ng mas marami pa at tila nagkakapalitan na ng putok ng barel. Dalhin niyo mga organs na nakuha niyo at sumunod kayo sa akin. Nagmamadali ang boses na utos ni Mr. Soriano sa 3 doktor. Paano ang babaeng ito? Nag-aalalang tanong ng lalaking doktor na siyang maghihiwa sana sa aking tiyan. Huwag mo nang alalahanin ng babaeng yan dahil hindi niya na tayo maikakanta sa mga pulis. May halong lason ng gamot na itinuro ko sa kanya kaya mamamatay din siya kapag nakarating sa puso niya ang lason. Sagot naman ng isa pang lalaking doktor. Magaling! Napatangong sagot ni Mr. Soriano. Umalis na tayo bago pa makarating dito ang mga pulis. Nagmamadaling umalis ang 4, dala ang cooler na pinaglalagyan ng mga organs ng 3 babaeng biktima. Naiwan ako sa loob ng laboratory kasama ang 3 babaeng kaawa-awa. Kung maaga lang sanang dumating ang mga pulis ay nailigtas sana ang 3 babaeng kasama ko rito sa lab. Hindi nagtagal pag-alis ni Mr. Soriano kasama ang 3 doktor, ay dumating naman ang mga pulis sa pangunguna ni Harriet. Shiva! Oh God! Nanghihilakbot ang itsura ni Harriet nang makita kong nakahiga habang nakatali ang aking mga paa at kamay. Agad nitong inalis sa pagkakakadena ang aking mga kamay at paa. Pagkatapos ay hinubad nito ang suot kong jacket at isinuot sa akin. I'm sorry, Shiva. I almost lost you. Kung hindi kami agad nakarating dito, hindi na pala kita maaabutang buhay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari sa'yo. Mahal na mahal kita. Madamdaming pahayag sa akin ni Harriet ng kanyang nararamdaman habang yakap niya ako ng mahigpit. Mahal din kita, Harriet. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi ipagtapat sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Natakot kasi ako na baka hindi na ulit ako magkaroon ng pagkakataon na masabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sa klase ng trabaho ko ay baka matsambahan na mapatay ako ng mga kaaway ko o ng mga pulis. Kaya tama lamang na aminin ko na sa kanya kung ano ba talagang nararamdaman ko. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Harriet matapos akong pakawalan mula sa pagkakayakap niya ng mahigpit. Sinapo ng mga palad niyang mukha ko habang namamasyal ang kanyang mga paningin sa aking mukha. Mahal din kita, Harriet. Pag-uulit ko sa aking sinabi sa kanya. Ngayon ay handa na akong harapin ang nararamdaman ko sa kanya.
At baka hindi na ako magkaroon ulit ng pagkakataon na masabi sa kanyang nararamdaman ko, lalo pa't may laso ng gamot na itinurok sa akin ng doktor. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa nalaman kong ito, Shi. Ipinapangako ko sa iyo na magmula ngayon ay poprotektahan kita sa anumang panganib. Hindi ako papahayag na malagay muli sa panganib ang buhay mo. Madamdaming pahayag ni Harriet. Muli niya akong niyakap na mahigpit, na para bang natatakot na siya na mawawala ako sa kanyang harapan. Mahal kita, Harriet. Kaya ako ito sinasabi sa'yo dahil baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataong masabi pa sa'yo ang nararamdaman ko. Pag-amin ko sa kanya, pinakawalan niya ako at nakakunot ang noon na tinitigan niya ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na nagawa pang sagutin ang kanyang tanong dahil unti-unti nang dumilim ang aking mga paningin. Mukhang tumatalab na ang gamot na itinurok sa akin ng doktor. Hanggang sa tuluyang kong ipinikit ang aking mga mata upang matulog dahil sobrang antok na ang pakiramdam ko.